Mapagpalang gabi po sa ating lahat at welcome na muli sa ating daily evening devotional. At kamusta po kayong lahat? At muli tayo po ay mag-uumpisa. Tayo po ay pangunahan ni Sister Kia sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ngunit bago po yan, tayo muna ay dadako sa ating ah opening song at susundan po yan ng opening prayer ni Sister Kai. Ayan, so tayo na po muli ay magsiawitan ng ating opening song. Tayo pong lahat ay magalang na manalangin. Ama naming banal, nasa kataas-taasan po ng mga langit, kami po lubos na nagpapasalamat sa inyong pag at protection po sa amin sa buong araw na ito. At kami po umabot sa mga oras na ito at muli po ay makapakinig ng inyong banal na salita.
Naway sa simula ng aming pag-aaral sa gabing ito, Ama, ikaw po ang magwalob sa amin ng karunungan at katalinuhan upang lahat po ng mensahe na maririnig ay namin po itong maunawaan at tumimon ng malalim sa aming puso at isipan, maging gabay namin sa pang-araw-araw habang kami po ay nabubuhay dito sa sanlibutan. At ganoon din naman po sa aming tagapagsalita, naway pagkalooban niyo po siya ng karunungan at katalinuhan upang kanya po itong maisalaysay ng maayos at malinaw at naway itago niyo po siya sa likuran ng inyong krus upang lahat po na mamatawi sa kanyang mga labi ay naayon lamang po sa inyong banal na kalooban. Maraming salamat po sa mga biyayang ipinagkaloob sa amin. Patawad po kung saan po nasampungan ng pagkukulang at pagkakasala. Ito po ang aming at dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So, pakikinggan na po natin. Ibibigay na po natin ang pagkakataon sa atin pong speaker na si Sister Kia Blanche. Okay, so good evening po sa ating lahat. So ang ating pag-aaralan po ngayon sa gabing ito ay ano bang petsa na ito is malapit na ang New Year, mga kapatid. Pero nag-advance greetings na rin ako sa mostly sa mga friends ko sa FB. Alam ko kayo ay meron din doon. Kaya nga, nafe-feel na natin na talagang parang January na, although December pa lang, di ba? So, ganun ka short yung time. Talaga. So, ganun din sa ating pag-aaralan ngayon, titingnan po natin ating tutunghayan kung ano ba ang nais din rating sa atin ng ating Panginoong Diyos. So, ang title po is God Remembers His Own. Ano pong sabi? Naaalala ng Diyos ang Kanya. Kaya po dito sa Revelation 12:12, woe to the inhabitants of the earth and of the sea, for the devil is come down unto you, having a great wrath, because he knoweth that he hath but a short time. So, sa aba ng mga nananahan sa lupang ito. So, ang mensaheng ito ay para sa atin na nananahan sa nahulog na sanlibutan ito at pati na rin ng karagatan. Sapagkat ang Diablo ay bumaba sa atin, in short, na mayroong malaking galit sapagkat kanyang nalalaman na kaunti na lamang ang kanyang panahon. Kung atin lang, meron lang po tayong background ng last days events about sa mangyayari in the future, kahit itong panahon na natin ito ay parang, kung titingnan natin yung mga magkabilaang kaguluhan, digmaan, krimen, ang rate ng krimen ay hindi kailanman ganun kataas na katulad ng dati. Yes, parang ito is talagang normal na lamang ang mga napapakinggan natin sa news na may mga patayan dito, patayan dyan, rape dito, rape dyan, at lahat na ng klase ng kasamaan. So yun lamang ay pahiwatig na tayo nga ay nalalapit na sa dulo o nalalapit na sa hangganan ng kasaysayan ng panahong ito. Next. So in all ages, God's appointed witnesses have exposed themselves to reproach and persecution for the truth's sake. So iisahin po natin. Pero bago pa man din yan, sabi po dito, sa lahat ng kapanahunan sa kasaysayan sa Biblia, ay merong pinili ang Diyos na mga saksi na kanilang in-expose. Kumbaga, sinanay nila ang kanilang sarili sa, tawag nito, makatanggap ng paninisi sa kanila, ng galit at pati na rin ng pag-uusig para lamang sa kapakanan ng katotohanan. At ilan dito ay katulad ni Joseph. Anong ginawa kay Joseph? Joseph was maligned and persecuted. So siya ay inakusahan sa bagay na hindi niya ginawa. At dahil doon, siya ay inusig. Siya ay ikinulong. At si David naman, the chosen messenger of God, was hunted like a beast of prey by his enemies. So alam na natin yung pangyayaring ito. Ito ay common na rin sa mga kabataan at mga bata sa mga Bible studies nila. Kung paano si David ay kanyang
natakasan lahat ng pagsubok. Kahit yung, di ba, kaaway nga niya ang hari ay talagang ginawa lahat ng hari upang lamang mapatay niya si David sa kanyang galit at inggit. Ganon din naman si Esteban, siya ay pinagbabato sapagkat kanyang ipinangangaral si Kristo at siya na ipinako. So Paul was imprisoned, beaten with rods, stoned, and finally put to death. Si Pablo naman, so titingnan natin, magkakaiba sila ng karanasan. Pero lahat sila ay dumaan talaga sa talagang matitinding persecution na iba't ibang klase. Hindi pare-parehas. Yung iba nakulong, yung iba parang hayop na hinahabol sa parang, yung iba ay nakaranas din ng ah, palo or yan, beaten with rods, pinagpabato hanggang sa kamatayan at yung iba ay napugutan. Si Juan naman ay inilagay siya sa isla ng Patmos na kung saan dun talaga nilalagay ang mga kriminal, binibilang naman kriminal na mga may mabibigat na pagkakasala. Sapagkat ang salita ng Diyos and for the testimony of Jesus Christ. Yun nga, John was banished to the Isle of Patmos for the word of God dahil sa salita ng Diyos at dahil din sa patutuo ni Hesus Kristo. So dahil sa katotohanan talaga na ang mga alagad ng Diyos na ito na kanyang pinili upang maglingkod sa kanyang bayan ay nakaranas talaga ng mga pag-uusig. Next. So these examples of human steadfastness bear witness to the faithfulness of God's promises, of His abiding presence and sustaining grace. They testify to the power of faith to withstand the powers of the world. Tingnan din natin na although talagang mamamangha ka din kung paano yung karanasan nila ng mga ganung iba't ibang klase ng persecution. Pero ang isa sa bagay na kakamangha ay dahil sa kanilang pagtayo, yung paano sila iniligtas ng Panginoon. Sapagkat, sabi nga dito, ang mga ehemplo ng pagiging matuwid ng mga taong ito ang siyang nagsaksi sa katapatan ng pangako ng Diyos at sa kanyang pananahan o presensya na nananahan sa kanila at patuloy na nagsusustain sa kanila ng biyaya. Tingnan natin, no? Wala naman tayong mabalita sa Bible na hindi nakaranas ng guidance ng Panginoon of miracles ng Panginoon na hindi, let's say, wala sa mga people ng Panginoon ang hindi nakaranas nito. Lahat sila nakaranas. So they testify to the power of faith to withstand the powers of the world. Sila ay nagpatotoo sa kapangyarihan ng pananampalataya upang malabanan ang kapangyarihan ng sanlibutan. So tingnan natin yung si Daniel tsaka yung tatlo niyang kaibigan kung paano nila sa gitna ng talagang paganong kaharian ay natayuan nila ang kanilang prinsipyo. So the season of distress and anguish before us will require a faith that can endure weariness, delay, and hunger. A faith that will not faint though severely tried. Kung sa kanila naranasan nila yon, tayo, ayon sa nasusulat, sa ito pa lang na nangyayari sa paligid, mafe-feel pa natin na maaari na secured tayo. For we claim His promise, but in the time of trouble, yun na yung subukan talaga na kailangan nating harapin ang mga bagay na ito. Ang panahon ng paghihirap, ng yung pagtangis o hinagpis sa ating harapan sa darating na kabagabagan ay nangangailangan ng isang pananampalataya na nakapagtitiis ng kapaguran, antala at gutom. So, isa sa mga tinuturo talaga ng Panginoon na hanggat maaari in order for us to get the crown ay isa dun ay mag-strive talaga tayo. Pero ganun pa man na kailangan natin mag-strive, nandun pa rin naman ng tulong ng Panginoon. Hindi tayo pababayaan. So, gawin lang natin part natin. May mga part din naman na hindi natin kayang gawin na gagawin ng Panginoon. So, lahat ng ang mga bagay na ito ay
ihihingi lang natin o hihilingin lang natin sa Panginoon. Pero ang part lang natin talaga mga kaibigan ay mag-surrender at mag-obey sa kanyang mga kautusan. A faith that will not faint though severely tried. Isang pananampalataya na hindi hihina kahit na gaano katindi ang pagsubok. Next. Many of all nations and of all classes, high and low, rich and poor, black and white, will be cast into the most unjust and cruel bondage. The beloved of God passed weary days, bound in chains, shut in the prison bars, sentenced to be slain, some apparently left to die of starvation in dark and loathsome dungeons. No human hand is ready to lend them help. So, yun nga, marami sa lahat ng bansa at sa lahat ng sitwasyon ng buhay, nasa mataas ka man o nasa mababa ka, ikaw man ay mayaman o mahirap, puti, itim o puti, ay mailalagay o maisasalang sa pinaka hindi makatarungan at malupit na pagkabihag. Ang minamahal ng Diyos, past weary days, ay talagang dumaan sa mga panahon ng paghihirap. Yung iba ay gapos sa tanikala, ang iba naman ay ikinulong, ang iba ay sinentensyahan ng kamatayan, at ang iba ay namatay na lamang sa pagkagutom sa kadiliman at kaawa-awang mga kulungan. So yung karanasan ng mga taong ito, kung makilala niyo po yung mga reformers natin sa Great Controversy, sina Huss, lahat na ng mga nagtayo ng dambana ng katotohanan sa Iglesia Katolika, ay may mga ganitong mga kahindik-hindik o kaawa-awang mga karanasan na no human hand is ready to lend them help. Wala talagang tao ang handa upang magbigay sa kanila ng tulong. So buti na lang sa iba, katulad ni Martin Luther, may mga tao din na talagang na-convict ng katotohanan na magiging pupunta sa kanyang panig upang siya ay mailayo sa kapahamakan o anumang pakana ni Satanas upang matigil o masupil lamang ang katotohanan. So next. Will the Lord forget His people in this trying hour? So yun ang tanong. Though ganun man na parang ang dadaanan ay hindi talaga basta-basta. Pero ang tanong ay, kakalimutan ba ng Panginoon ang kanyang bayan sa panahong ito ng pagsubok? Did He forget faithful Noah when judgments were visited upon the antediluvian world? Kinalimutan din ba niya ang tapat na si Noah, na kung saan ay kanyang binuhos? Did He forget faithful Noah noong binaha niya ang sanlibutan ng antediluvian na mundo? So, yung pamilya niya at si Noah, kinalimutan ba? Di ba hindi? Instead, secured nga sila kasi may ark sila. At isa pa doon ay sumunod sila sa paghahanda na inuutos sa kanila ng Diyos. At isa na rin doon, in order to secure his family, ay maghanda siya ng kanyang daong para sa mga imililigtas na pamilya niya. So sa atin, ang ating modern na daong ay ang ating countryside. Ayon sa nasusulat. Sapagkat walang baha na darating kundi baha ng asupre at ng apoy. Pero bago pa man din mangyari yun, ay kailangan na sa paghahanda ng ating isipan at puso, nung malayo tayo sa mga impluensya ng mundo upang ating maibigay ng buo ang ating katawan na dalisay at tapat at haing buhay sa Panginoon, ay kailangan natin ng
pagsunod sa mga bagay na ito. Upang sa ganun, katulad ng pamilya ni Noah, sa kanilang paghahanda ay sila ay na-secure. Did he forget Lot when the fire came down from heaven to consume the cities of the plain? Ganun din naman kay Lot. Kinalimutan din ba niya nung bumagsak na ang ah, ulan ng apoy mula sa langit na siyang tumupok sa mga syudad ng kapatagan? Did he forget Elijah when the oath of Jezebel threatened him with the fate of the prophets of Baal? Ganun din kay Elijah, na kahit merong isang malupit na reyna na nagbibigay sa kanya ng threat, kinalimutan ba niya si Elijah? Did he forget Jeremiah in the dark and dismal pit of his prison house? Ganun din kay Jeremiah. Did he forget the three worthies in the fiery furnace or Daniel in the dens of lion? So, tingnan natin kahit itong mga binata ng panahon ng Babylonia, eh talagang hindi din basta-basta ang kanilang pinagdaanan. Kahit na si Daniel, hindi lang siya minsan sinubok kundi pa hanggang din sa sumunod na hari na siya ay itinapon sa mga leon. Pero ganun pa man ay niligtas siya ng Panginoon sa biyaya at sa kanyang pagtayo sa kanyang pananampalataya. Next. Though enemies may thrust them into prison, yet dungeon walls cannot cut off the communication between their souls and Christ. So yun ang kagandahan na kapag tayo ay talagang buo na yung ating pananampalataya sa Diyos, nakadikit na ang ating puso't isipan sa Kanya. Walang makapal na kulungan ang makakapaghadlang ng ating komunikasyon sa Kanya. Kahit tayo ay ilagay sa pinakamalalim na sa lupa na katulad sa Israel, naalala ko na yung kapatid ko, nalaman nila na ang kulungan ng mga kriminal doon ay hindi katulad ng mga kulungan na ating nakikita dito sa ating bansa. Nakikita natin na merong rehas, nakikita natin yung mga taong madaming dikit-dikit sa loob. Pero sa kanila ay, ano pala yun, underground, pababa sa lupa ang kulungan, madilim, sabi niya. So, gaano man ito, kahit ito ay talagang mabalutan ka, katulad ngayon nangyari kay Pedro, ilang kulungan, ginapos pa siya, meron pa siyang mga gwardya, pero wala pa rin nagawa ang kapangyarihan ng sanlibutan o ang hari kapag ang Diyos ang nagdesisyon na siya ay palayain. So one who sees their every weakness, who is acquainted with every trial, is above all earthly powers, and angels will come to them in lonely cells, bringing light and peace from heaven. So, titingnan din natin si Martin Luther, na alala ko na kahit talagang magkasakit na siya, nandun na yung mental anguish, lahat na. Kasi ang buhay na niya nakasalalay, it's between life and death talaga na matter. Yung kanyang pagtayo sa katotohanan, sapagkat ang kanya ang mga oppose sa kanya ay hindi rin basta-basta na mga kalaban. So, ang kanyang tanging comfort lamang ay ang salita ng Diyos. Kaya marami siyang naambag o mga naakda ng mga libro na siyang hanggang ngayon sa henerasyon na ito ay pinag-aaralan ng mga tapat, ng mga uhaw sa paghahanap ng katotohanan. So, ang isa na nakakita sa bawat kahinaan nila na nakaranas din ng bawat pagsubok is above all earthly powers. Sabi niya dun, mas pinakapangyarihan sa kapangyarihan ng lupa. And angels will come to them in lonely cells. At ang mga anghel ay pupunta sa kanila sa kanilang mga selda na nagdadalang liwanag, kapayapaan na nagmumula sa langit. Kaya ang pagbuo na yung ating puso na si Kristo lang ang nandito at sa ating isipan, anuman ang mangyari ay walang makapag-alis nito. So hindi tayo matatakot, hindi tayo mag-aalala, walang anxiety, depression, lahat-lahat. Sapagkat tayo ay meron ng kapayapaan na namumula sa langit saan man tayo dalhin. Katulad kay Pablo, lahat ng mga namanggit na mga karakter sa Biblia na nakaranas ng persecution. At yun lamang po ang ating devotional po sa atin sa gabing ito. Maraming salamat po at once again, good evening.
Thank you so much po, Sister Kia, sa napakagandang mensahe na inyo po ibinahagi sa gabing ito. At makikita natin dito kung gaano kaganda yung o gaano ka parang exciting mga kapatid yung pangyayari during sa time ng mga tagasunod ng ating Panginoon kung paano sila sinubok at paano sila nakapanagumpay. Ayan, so sa ating pag-aralan ngayon ay hindi talaga nakalimutan ng Panginoon yung kanyang mga saksi. At kung tayo ay magiging saksi din, gaya ng mga sinaunang mananampalataya, ay ganun din, no? Ating Panginoon ay hindi nagbabago. The same yesterday, mga kapatid, ang ating Panginoon. Kaya ating nalaman sa ating pag-aaral sa gabing ito na yung character sa Bible, sila yung nagbibigay sa atin ng encouragement, paano magpatuloy. At lalong-lalo na sa mga darating na persecution in the last days, mga kapatid, hindi tayo exempted. Kahit nga sa loob ng ating tahanan, sa iglesia, at saan man tayo pumunta ay napakadaming mga persecution, napakadaming issue at posible gagamitin ng Panginoon yung mga bagay o yung mga tao sa paligid mo para subukin ka at ipakita kung sino ka at ano yung pananampalatayang meron tayo. Kaya ngayon, pinapaalala sa atin ng Panginoon yung mga pangyayari sa kanyang mga bayan noon at kung papaano natin o kung papaano tayo o ano yung gagawin natin sa mga huling araw para tayo ay makapanagumpay gaya nila. So, minsan tayo, no, sa sarili natin, hindi pa nga tayo naka-try na subukin na parang buhay na natin yung kapalit. Parang surrender na tayo, ano. So, minsan may ma-realize na lang natin sa sarili natin na hindi pa pala ako really converted sa katotohanan kasi maliit na issue pa lang sa sarili ko, parang gusto kong makipag-argue, gusto kong makipaglaban, parang nasasaktan pa rin, ganun. Pero syempre, yun na nga, sabi nila na bilang tao, may kahinaan at nasasaktan tayo. Pero sa buhay ng ating Panginoon, sa buhay ng kanyang mga tagasunod, ay may possible na nasaktan sila. Pero syempre, hindi na yung sarili yung nabubuhay. Kaya yun po yung nawa ipanalangin natin sa Panginoon na si Kristo na talaga yung makita sa ating mga sarili, hindi na yung sarili natin. Kasi kapag sarili natin yung nakikita pa, parang kung makakarinig tayo ng mga masasakit na salita laban sa atin, parang makikipag-aaway pa tayo. Pero gaya nga ng ating napag-aralan, ano yung ipinapakita ng ating mga character sa Bible, ano yung ah, character na pinakita nila o paano sila nakapanagumpay ay yung character ng ating Panginoon at paano nila pinanghawakan yung kanilang pananampalataya na kahit buhay pa nila yung kapalit ay talagang ah kaya nga nung ng ano no ng tatlong kaibigan ni Daniel ay sabi na nga nila, di ba, na kahit hindi sila iligtas ng Panginoon ay hindi sila yuyuko sa ribulto o sa imahen yun. Pero sa ating buhay ngayon, kung nandun tayo sa situation, baka isa din tayo ang luluhod sa imahe na yun. But in reality, mga kapatid, darating din sa panahon natin ngayon na pipilitin tayong sumamba sa araw, which is in the last days, darating man talaga talaga yung Sunday Law. Kaya sa ating buhay ngayon ay talagang ah saliksikin na natin kung makakatayo ba tayo sa mga huling araw. Kasi sa sarili ko, personally, ay natatanong ko sa sarili ko kung ah, truly converted na ba talaga ako sa katotohanan na nalaman ko. Sa haba ng panahon na nalaman ko to, o kahit na nalakaran ko yung pagiging, o kung sasabihin natin sa lifestyle, o yung parang isa na halimbawa na lang sa mga pagsunod sa Panginoon sa mga maliliit na bagay ay sa sarili ko, sa paningin ko, sa pananaw ko ay nasusunod ko. Pero in reality, sa pananaw o sa paningin ng Panginoon, nasusunod ba talaga natin ang kalooban? So, yun yung pumapasok sa isip ko. Kaya kung ba yung paghatol, pagbuto ko, talaga kabahan ako ng kapatid kasi sa sarili ko parang anyway, hindi naman talaga natin titingnan yung kahinaan na meron tayo. Kaya nga sabi nga, di ba, na kailangan tayong tumingin sa Panginoon para di tayo hindi tayo wala sa paglilingkod.
Kaya ayun, so napakadami po nating natutunan sa ating aralan gabi. At bibigay po ang pagkakataon sa ating mga kasamahan dito sa Zoom. Ayan, meron pa po tayong mga 10 minutes. Ayan. So, sino po ang may karagdagan? Ayan, kung wala na pong dagdag, at ito lang ang tanging atin na ano man yung sitwasyon natin ngayon, manatili po tayong tapat at tawakan yung pananampalatayang binigay ng Panginoon sa atin. Ating araw yung hindi tayo kakalimutan ng panghawakan lang po talaga ng katotohanan yung pananampalataya ni Kristo na paano siya kapatagumpay. Ah, Maraming salamat po sa ating speaker at sa atin pong pagtatapos din po din ako sa ating close at sa ating close prayer atin pong speaker. Sister Kia,
closing prayer po. Alam po, Sister Daniela, tayo po ay manalangin. Let's pray. Our Father in heaven, thank you for the wonderful day that you have given unto us and for gathering us again this evening as we had our evening devotional. And thank you for letting us hear the wonderful message that we have heard. And please help us to continue to apply it in our hearts and in our minds so that we may show it in our daily lives and to the people who are around us. Father, we also pray that you can keep protecting us and loved ones as well who are not with us, and especially also heal the sick, touch them with their healing hands. And thank you for your blessings that we receive each day. And please forgive our sins that we have committed against thee. And thank you for always hearing and answering our prayers. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So thank you so much po sa aking mga kasama dito sa Zoom at sa aking viewers sa Facebook Live. At magkita po muli tayo bukas ng umaga sa ating morning devotional at bukas din po gabi sa ating midweek prayer meeting. At muli, good evening po sa ating lahat.